Alright, hello everyone. Ilan na ang nanonood? 3. Baka pag tinuloy ko to maging 4.5. Anyway, let me share my slide. Ang lecture natin ngayon is on devil psychology and then subtitle Desensitization of Sex. Panoorin nyo na lang yung video ko on devil psychology para malaman nyo kung ano yung purpose ng mga lectures that will be under this lecture series, no? So for today, ang devil psychology natin is on desensitization of sex, which is defined this way. Na isa sa mga strategies ng demonyo para sumira ng psyche is to overexpose people to sex, so they treat sex as only physical and not spiritual. Special mention to lust. Everybody say lust. Isa sa mga 7 deadly sins. Ginagamit ng demonyo ang lust para sirain ang psyche ng tao. At ginagawa niya yan through the use of a very popular psychological concept known as desensitization na i-discuss ko as I go along. 'Di ba? Diniscuss ko to sa lecture 1. Remember na ito yung ideal situation ng psyche. Dapat meron siyang intimacy with God. Everybody say intimacy. Close siya kay Lord. Kapag ganyan ang status ng psyche, maganda ang mental health niyan. Mababa ang anxiety niyan. Mataas ang level of faith niyan. Ito yung sinasabi ni Jesus sa John 15:5, if you remain in me and I in you, what will happen altogether? You will be bearing much fruit. Maganda ang mental health. Kaya lang, ang demonyo gagawa ng paraan para masira yung psyche. And the devil knows na isa sa mga ways para masira ang psyche is to insert sin. Everybody say sin. Sin is what separates the psyche from God. Yan yung second part ng John 15:5. Apart from me, you can do nothing. Babagsak ang mental health. Babagsak ang psychological capacity. Babagsak ang psychological functioning. Kasi nagkaroon ng apart from me. Ang tanong, what makes the psyche apart from God? Yan ang sagot, yung sin. Na ginagamit ng demonyo to destroy the psyche. Specifically in this lecture, mag-focus tayo sa sexual sin. Because believe it or not, the act of having sex can be a sin. Now don't get me wrong, hindi ko sinasabi na ang pakikipag-sex kasalanan, because if you do it in the right context, if you do it according to God's design, okay ang sex. Kasi ang Diyos naman ang creator niyan. Ang Diyos naman ang nag-imbento niyan. But if you do sex outside the design of God, dyan nagiging sexual sin yung pakikipag-sex. And it's one of the most serious sins in God's Word. Maraming beses, nagbibigay ng listahan ang Bible ng mga big time na kasalanan, laging isa dyan yung sexual sin. As you can see in 1 Corinthians. Isa raw yan sa mga posibleng reason why someone will not inherit the kingdom of God. Bakit? Kasi merong mga sexually immorals. Sino yung mga sexually immorals? Those people who commit sexual sins. No wonder, yan yung gusto ng demonyo. Gagamitin niya yung sexual sin para mahiwalay yung tao from God, and from there masisira yung psyche. Ito yung playbook ng demonyo that I want to discuss in this lecture. Gagamitin niya yung desensitization para magkaroon ng despiritualized sex. At ang ending yan, magkakaroon ng inhibition loss, at dito ngayon masisira yung psyche ng tao. Kapag sobrang taas na ng sex drive nila, to the point na hindi na sila nakikipag-sex according to God's design. Doon na ngayon nagkakaroon ng maraming sexual sins. Am I making sense? So anyway, i-discuss na natin yung desensitization. Sabi ng APA, ito raw ibig sabihin ng desensitization is a very psychological term. A reduction in emotional or physical reactivity to stimuli that is achieved by such mean as deconditioning techniques. Madalas ginagamit ito ng mga therapist. Tinutulungan nila yung mga clients nila to overcome certain fears. Everybody say fears. Tutulungan kita ma-overcome yung takot mo through what? Desensitization. Kailangan mong ma-desensitize sa kinatatakutan mo. Paano mo ma-overcome yung kinatatakutan mo? Ang sabi sa desensitization, kinakailangan mo ma-decondition. Everybody say decondition. Pero maraming ways para ma-decondition. Ang pinaka-common dyan is yung exposure. Connect the dots. How do you overcome your fear? How do you overcome your emotional reactivity to something? Pag lagi mo siyang nakikita, kapag lagi mo siyang na-experience, kapag lagi kang exposed.
Yan yung ibig sabihin ng desensitization. Nababawasan yung takot mo, nababawasan yung reaction mo sa isang bagay na lagi mong nakikita. For example, takot ka sa spider. Gusto mong ma-overcome yung fear mo ng spider. Anong gagawin? Mag-systematic desensitization tayo. So, ang gagawin ng therapist sa client niya, i-expose siya ng i-expose sa spider, pero in gradual increments. Unti-unti. Una, drawing muna ng spider. Picture muna ng spider. Maya-maya, totoo na yung spider. Maya-maya, yung spider ilalapit sa'yo. Mamaya-maya, papahawakan sa'yo yung spider. Maya-maya, nakikipaglaro ka na sa spider. Maya-maya, kinain mo na yung spider. Hindi, joke lang. Sobra naman yon. Hindi naman papakain sa'yo. But you get the point. The more you are exposed to something that you are so reactive about, maya-maya, as time goes by, mababawasan na yung reaction mo dyan kasi masasanay na yung psyche mo. Magkakaroon na ng lesser response until you overcome your fear of spiders. Dito nga nanggaling yung idea na facing your fears, right? Paano mo raw ma-overcome yung fear mo? You face your fears. Expose mo expose yung sarili mo sa fears mo. Takot ka sa public speaking, what do? Magsalita ka na magsalita sa harap hanggang sa ma-desensitize ka. Takot ka sa mga exams, anong gawin mo? Kumuha ka ng maraming exams hanggang sa ma-desensitize ka ng mga exams. Even in the macro level in our society, we also see that, especially sa mga trending na bagay. Sa simula lang tayo excited, natutuwa sa mga nagte-trending. But as time goes by, habang lagi natin nakikita yung nagte-trending, lagi mong kinakain, lagi mong natitikman, lagi mong na-experience, nababawasan yung reactivity mo doon sa nagte-trending, aka nagsawa ka na. Nagsawa na yung tao. Diba? Lahat ng nagte-trending, ganyan yung pattern eh. For instance, yung milk tea. There was a time, mga tao tuwang-tuwa sa milk tea. Tuwing may milk tea, na-excite, pipila, bibili. Lahat ng kanto ng Manila may nagbebenta ng milk tea at the start. But as time goes by, dumaan ng buwan, dumaan ng mga taon, maya-maya mga tao ayaw na sa milk tea. Sukang-suka na sa milk tea, mababa na yung response. The same thing with labubu, ganyan din yan. Yung unang lumabas yan, nag-uso, kasi pinopromote ng mga artista, maraming bumibili, maraming gumagaya, maraming nagbebenta. But as time goes by, araw-araw na tayo nakakakita ng labubu. Kahit saan ka nalang pumuntang mall, may labubu. Ano nangyari? Maya-maya, hindi na ganon kataas yung response ng tao sa mga labubu. Bakit? Na-desensitize na sila sa labubu. Am I making sense? Ganon ang proseso ng desensitization. Something becomes less serious, something becomes less valuable, you pay less attention, something becomes shallow for you. Bakit? Because of your repeated exposure to that something. Na-desensitize ka na. Does that make sense? Ngayon, ginagamit ang demonyo yan para sirain ang kaluluwa ng tao, i-desensitize niya yung tao of sex. And how will the devil do that? I-overexpose niya yung tao sa sex. Yan yung step 1. Ang plano ng demonyo is desensitize natin ang mga tao on sex. So, anong gagawin? Expose natin yung mga tao sa sex. Let me give you some examples how the devil does this. Ginagamit niya ang music for that. Marami tayong mga music ngayon, especially music na pinapakinggan ng mga kabataan na matataas ang sex drive, dyan niya dinadaan yung desensitization. Sabi nga nung isang author, no, ang music may psychological effect. Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. So, ang demonyo, gagamitin niya yung music para bumaba ang tingin ng tao sa sex, paulit-ulit niyang i-present yung mga sexual ideas through music. Tinanong ko nga yung ChatGPT ano ba yung mga top 10 songs na pinapakinggan ng mga young people ngayon, especially when they gather in parties. Yan ang hilig gawin ng mga young people ngayon na mag-party. Ano kaya yung mga songs na pinapakinggan, masarap pakinggan habang nagtugtugs-tugs? Every Friday night or Saturday night, ito raw yung mga kanta. Na because of generational issues, honestly, wala akong alam from numbers 1 to 10. Kasi yung age ko, hindi na ito yung mga kanta no, na napakinggan ko, pero mas naintindihan ko yung common denominator ng 1 to 10 nung binasa ko yung mga lyrics. Especially number 1, shout out sa number 1, Fat, Juicy and Wet ni Sexy Red and Bruno Mars.
Nung binasa ko yung lyrics, talagang ang bastos, grabe. Talagang hindi na ako nagtaka na ang demonyo ginagamit ang music sa pagdidesensitize sa mga tao sa idea ng sex. Dito niya pinapasok yung mga sexual ideas, sexual images through the songs that young people are listening to. After all, isa yan sa mga paborito niyang biktima na siraan ng psyche, young people. So let's desensitize young people sa sex through the music that they listen to. O syempre, nandyan din yung literature. May mga tao kasi mahilig magbasa, lalo na nobela. O meron daw quote-and-quote na nobela ang title 50 Shades of Grey. Sinong nakabasa ng 50 Shades of Grey? Taas ang kamay. Ilan? O, 3 ang nakabasa ng 50 Shades of Grey. Would you agree with me? Pag binasa mo to, hindi mo na malaman kung ito ba nobela o pornography. Kasi punong-puno ng sexual themes, punong-puno ng sexual contents, punong-puno ng sexual imagery na para ka na rin nanood ng porn kapag binasa mo yung nobela na yan and later on ginawa pang movie yan. And it's so amazing how the devil repackages these sexual themes to become romantic. Sa totoo lang yung bida dito, si Christian Grey, yung mga pinaggagawa niya sa girlfriend niya na si Anastasia, it's mental illness in nature. Meron siya mga sexually na ginagawa kay Anastasia. Hindi ko na ikukwento dito, kayo na lang bahala magbasa. Meron pa nga siyang special na kwarto kung saan niya ginagawa yan. Nandoon yung mga latigo niya, nandoon yung mga kadena niya, nandoon yung mga paraphernalia niya sa tinatawag niyang red room. Oh my goodness. Strictly speaking, kung titignan mo yung patterns ni Christian Grey dito sa nobela, klarong-klaro meron siyang mental illness. Specifically sa DSM-5, yung mga pinagagawa ni Christian Grey sa mga nagiging girlfriend niya, it's called sexual sadism disorder. It's a disorder. But the devil would not present this as a disorder, rather as a romantic novel. Iko-connect niya yan sa romance. Iko-connect niya yan sa love. Kaya raw ginagawa ni Christian Grey yan kasi yan daw yung expression niya ng pagmamahal niya sa mga jowa niya. Okay? So again, itong mga nobela na to can be used by the devil para ma-desensitize yung mga tao about sexual issues. Dagdagan mo pa yan sa mga series na pinapanood. Diba? Nood ka ng Sex and the City. Halos lahat ng episodes tungkol sa sex. Nood ka ng Riverdale. Ang mga tao kaliwat kanan kung sino-sino ang kasex. Local version, manood ka ng mga Viva Max movie. Oh, title pa lang alam mo na, tungkol sa sex. Takas, lawa, bugaw, boso dos, suki. Pumunta ka sa YouTube, makinig ka sa mga influencers, may mga vloggers, yan ang mga contents tungkol sa sex. Pag-usapan natin yung sex as casual as we can. Ito yung mga topics natin. Tignan nyo na lang yung mga titles niyan. Yan ang content ng vlogger na to. To expose people, to overexpose people on sexual matters, on sexual issues. Dagdagan mo pa ng pornography yan sa Pilipinas. And according to one porn site, isa pala ang Pilipinas sa top consumers ng pornography. Sila na mismo nagsabi niyan, ha? Pornhub na mismo nagsabi. Inanalyze nila yung database nila. Ang Pilipinas nangunguna noong 2023. Na ang isang Pilipino, more or less, tumatagal lang 10 minutes and 9 seconds sa panonood ng pornography. I-add nyo lahat ng mga images na pinakita ko, yan yung overexposure ng demonyo sa mga tao on what? On sex. At hindi pa natatapos yan. Dahil ang demonyo, may pagka-psychology major, alam niya na hindi sapat na i-expose mo lang yung mga tao sa idea of sex, kailangan merong environmental support. Dapat yung environment na nandoon yung mga tao, supportive doon sa ginagawa niyang overexposure to sex. So, anong gagawin niya? Gagawa siya ng paraan para magkaroon ng conducive environment for sexual ideas such as dating apps. Sana naman mag-agree kayo sa akin na ang dating apps ginawa yan for sexual reasons. Hindi yan ginawa para maghanap ng kasosyo sa business. Hindi yan ginawa para magkaroon ka ng ka-Bible study. Hindi yan ginawa para dumami yung kaibigan mo. Ginawa ito para dumami yung pwede mong kasex. And don't worry, other than dating apps, suportado ka rin ng government. So ang demonyo gagamit siya ng iba't ibang mga means, iba't ibang mga mechanisms para
tugma doon sa gusto niyang mangyari na ang tao makipag-sex ng makipag-sex. Merong dating apps dyan para hindi sila kabahan na makipag-sex sa isa't isa. Kailangan natin ng mga batas. Kailangan natin ng mga government officials na magsusupport doon sa goal ng demonyo, such as pagsusuot ng contraceptives, ipamigay yan sa mga estudyante sa eskwelahan. Yan yung desensitization efforts ng demonyo when it comes to sex. Now, let's move on to the spiritualized sex. Let's go back to desensitization of sex. Punta tayo doon sa goal. Bakit ba ang demonyo ino-overexpose niya yung mga tao sa sex? Kasi ito yung goal. So that people will begin to treat sex as only a physical thing and not spiritual. And the thing is, the moment that human beings begin to see sex as just physical, tanggalin mo yung kaluluwa sa sex, doon na ngayon nagkakaroon ng sexual sin. Because let me tell this to you. Remember this, that sex is never just physical. Contrary to the popular culture. Ang sex, hindi lang yan basta-basta ginagawa na physical lang yan eh. Whenever two people have sex, something else happens in the realm of the spiritual. In fact, ito ang tamang definition ng sex. Physical action that creates spiritual attachment or entanglement. Kapag ang dalawang tao nakikipag-sex, may spiritual message yan, which is, I am giving my soul to you. You are giving your soul to mine. Nagpapalit tayo ng mga souls. Nagiging isa yung mga kaluluwa natin. We are giving ourselves for each other. And in the process of doing that, naa-absorb nyo yung mga spiritual elements ng isa't isa. Kaya nga in the Bible, dyan na ngayon ginamit yung term na one flesh. Remember this, Genesis 2:24, the picture of marriage. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become altogether with one flesh. Naging isa sila. When the husband and the wife make love, yun na yung tawag doon, no, make love, hindi na sex. They are sending message to each other that they are giving themselves for each other. Sa'yo, ako, ikaw sa akin. So they become one flesh. That's the spiritual message. You are giving yourself to the person that you are having sex with. Hindi lang ito basta-basta nagdidikit yung mga katawang lupa ninyo. Does that make sense? Kaya nga, if you study history, ang sex ginagamit talaga yan as a form of worship. Kaya totoo na merong temple sex. Kaya totoo na may mga temple prostitutes. May mga temples noon na pag pinuntahan mo, makikipag-sex ka sa mga temple prostitutes who are believed to be possessed by the god of that temple. Kaya kapag sila nakikipag-sex sa mga temple prostitutes, anong ibig sabihin nun? Binibigay mo yung kaluluwa mo doon sa Diyos na sinasamba mo in that temple, such as Aphrodite, and later on, fast forward, marami mga demonic cults, isa yan sa mga rituals nila. It's a spiritual message to your quote-unquote God that you are giving your soul to that God by having sex. Nagigets nyo? Kaya ang sex, hindi lang yan physical. Something else is happening which is very spiritual. Ganyan dapat ang tamang pananaw sa sex. Hindi lang yung simpleng pagdidikit ng mga katawang lupa ng dalawang tao or sometimes marami. Hindi ko pala nasabi no, na in some demon worship, in some temple worship, they practice orgy. Wherein people are having sex ng sabay-sabay. Yun yung ibig sabihin ng orgy. So parang yun yung kanilang mass worship of the God that they are worshiping. Kumbaga yun yung worship service nila. Sabay-sabay silang nakikipag-sex kasi sabay-sabay nilang binibigay yung kaluluwa nila doon sa Diyos that they are worshiping. Kaya nga, sana, given all these things that I'm saying, marriage, when you attend weddings and you see marriage, something spiritual happens other than the physical things that you are seeing. Ano yung spiritual na nangyayari? When you see the guy and the girl being married by the minister, being used by God, ito ang nangyayari, nagkakaroon ng purification of union. Everybody say purification. Through God, when the minister blesses the union of the guy
and the girl, so magiging husband and wife sila, nilinis ng power ni Lord yung mga spiritual impurities from the husband and the wife. Nililinis si lalaki from lust, selfishness, and pride, at iba't iba pang mga spiritual impurities. Ganon din si babae. Nililinis siya ni Lord from lust, selfishness, and pride. So after the marriage ceremony, they are now declared as pure. Yung union nila is now pure. So anong implication yan? Later on, kapag nag-make love na sila, take note ha, ang tawag dyan make love, hindi na sex. When they make love, the husband makes love with the wife. Hindi nila na-absorb yung mga spiritual impurities ng isa't isa because these things are already cleansed. Because their union is now blessed by the author of sex. That's why when they have sex, when they make love with each other, the encounter becomes sacred. Hindi siya sinful. Kasi blessed na siya ng author na gumawa ng sex. That's how important marriage is. Yun yung implication niya when the husband and the wife will have sex. Alright? So the next time that you attend weddings, sana makita niyo yung angle na yon, no? Na something so good is spiritually happening during these weddings. Balik tayo doon sa playbook ng demonyo. Nagdi-desensitize siya ng mga tao. Bakit siya nagdi-desensitize? Para ma-spiritualize yung sex. Kasi alam niya na kapag ang tao dini-spiritualize na ang sex, naniwala sila na ang sex ay physical lang, hindi spiritual, we proceed to phase 3, magkakaroon ngayon ang mga tao ng inhibition loss. Mawawalan sila ng pagpipigil. Tataas sobra ang mga sex drives nila that will cause them to commit sexual sin. Let's discuss this. Magkakaroon sila ng sexual script na mali. Saan ang galing tong sexual script na to? Balik tayo dito. It all started in desensitization. Then, nagkaroon ng despiritualized sex, nagkaroon ng bagong sexual script. Which is what? Ano yung sexual script? That sex should not be moralized because it is just a physical thing. Yan na yung epekto ng desensitization. Yan na yung epekto ng despiritualized sex. Naniniwala ka na ang sex, puro lang yan, physical lang yan. Huwag mo dapat immoralize yan. Walang kinalaman dito yung good and evil. Let me make use of an analogy. Parang ganito lang yan. Sasabihan ka ng sexual script na to. Anong ginagawa mo kapag gutom ka? Sagot, anong ginagawa mo? Pupunta ka sa kusina, maghahanap ka ng pagkain, then mabubusog ka. May masama ba sa ginawa mo? Wala. Gutom ka, kumain ka, walang masama doon. Di ganun din sa sex. Di ba may nararamdaman ka, gusto mo makipag-sex, yung katawan mo naghahanap ng sex. Tinignan mo yung cellphone mo, inopen mo yung dating apps mo, nakipag-meet ka with someone, nakipag-sex ka, ano mo sama dun? Para mo lang din pinakain yung katawan mo. Ganun lang yun. Kaya walang problema sa sex, huwag niyong immoralize yan. Walang kinalaman dyan yung good and evil. It's just one of the physiological things na dapat mong isatisfy. Ganon. Yun yung ibig sabihin ng sexual script na yan. Ng bagong sexual script na yan dahil sa desensitization of sex. Ngayon, kapag ganyan na yung script mo, ganyan na yung tingin mo sa sex, ano mangyayari? Mawawalan ka na ng inhibition. Inhibition means pagpipigil. Diba? Kasi dinispiritualize mo na eh. Naniwala ka na ang sex physical thing lang. Pag gutom ka, kumain ka. Pag gusto mo makipag-sex ka, boom, tataas ngayon yung sex drive mo ng sobra. Mawawala yung inhibition mo. At yan yung gusto ng demonyo. Kasi ang demonyo alam niya, kapag ang tao mataas ang sex drive, meron siyang inhibition loss, makikipag-sex yan kung kani-kanino, at alam niya na yun sisira sa psyche ng tao. Having sex outside the context of marriage. Kaya nga naging uso yung tinatawag na hook-up culture. Yan. Makikipag-hook up ka, which means hanap ka ng kasex mo. O kaya pupunta ka sa Tinder, pupunta ka sa Bumble, sa kung ano-anong mga dating apps. Exactly what the devil wants. Sobrang taas na ng sex drive ng mga tao, hindi na sila makapagpigil, gumamit tayo ng mga dating apps na yan, i-promote natin yung casual sex culture. Huwag nating immoralize yung sex.
Pareho naman kaming payag, pareho naman kaming adult, pareho naman kami nag-iingat, why not? Exactly what the devil wants to happen. Now, if you remember, this is a very dangerous thing to happen, casual sex. Bakit? Kasi kapag nakikipag-casual sex ka, walang blessing from the author of sex, which means when you have sex with someone, naa-absorb mo yung spiritual impurities nung kasex mo. Kasi walang cleansing na nangyari through marriage, di ba? Kaya na-absorb mo yung mga spiritual impurities such as lust, such as selfishness, such as pride, at kung ano-ano pang mga spiritual impurities that later on will destroy the psyche. Again, exactly what the devil wants. Yun nga yung game plan niya. Let me give you some examples of these spiritual effects of casual sex. In one study, nakita nila na ang pakikipag-casual sex, nakakasama pala yan, psychologically speaking. Let me read to you one excerpt from this study. Ang sabi dito, we found that suicidal ideation and depressive symptoms in adolescents were associated with entrance into casual sexual relationships in emerging adulthood. Dumoble yung kagustuhan nila ng suicidal ideation and depressive symptoms by the time they enter casual sexual relationships. Sabi pa dyan, furthermore, casual sexual relationships were associated with an increased likelihood of reporting suicidal ideation in emerging adulthood. Isa pa riyan sa mga possible outcomes the more a person has casual sex. Pumapangit yung quality ng psyche. Bakit? Going back to that framework, ito na siguro yung mga epekto ng mga spiritual impurities that a person is absorbing habang nakikipag-casual sex siya kung kani-kanino. Kaya nga ang tanong ko, could it be that this is one of the interpretations of these observations? Bakit meron tayong silent epidemic? Bakit tayo merong rising mental health concern? Now, don't get me wrong, multi-factors ito. Marami mga reason bakit ganyan. As in marami, hindi ko ina-underestimate, hindi ko ito ino-oversimplify. Baka meron pang after effect yung pandemya dito, no? Baka dahil ito sa government corruption. Agree naman ako sa lahat. But let's not deny the possibility na isa yan. Isa ang casual sex. Dahil usong-uso ang casual sex culture, usong-uso ang hookup culture, isa yan sa mga epekto kung bakit marami mga tao ngayon, especially young people, na may mga mental health issues. Ito na yung epekto ng spiritual impurities that they have been absorbing from people na ka-casual sex nila. Exactly what the devil wants. And not only that, ito immediate epekto sa mental health. Studies show na ang pakikipag-casual sex may long-term effects din. That later on, it can even affect the quality of a person's marriage. Basahin niyo itong study na to, very interesting. Let me read to you one excerpt ng isa sa mga findings nila. Individuals with 9 or more premarital sexual partners had the highest risk of divorce. So kapag naka 9 or more ka naka-casual sex outside marriage, most likely, papalpak yung marriage mo. Will end up in divorce, followed by those with 1 to 8 partners. So wag mo na magsaya dyan yung mga nakaisa pa lang. Kasi kahit nakaisa ka ng casual sex, naka-absorb ka na ng mga spiritual impurities from another person na hindi mo asawa na nakasex mo, that's already enough to destroy the quality of your future marriage. Sabi nga dito, followed by those with 1 to 8 partners. Importantly, the study noted no significant differences between men and women in this association. Ibig sabihin, huwag kang maging sexist. Nasasabihin mo, ako okay lang ako makipag-casual sex kasi lalaki ako. Ikaw, huwag kang makipag-casual sex kasi kababae mong tao. Because the data shows, lalaki ka man or babae ka man, if you have casual sex, if you have premarital sex, sex outside marriage, most likely, ikasisira yan ng future marriage mo. Kaya nga, natanong ko na naman, could it be that this is one of the reasons why in the Philippines, pataas ang cases natin of annulment. Mga taong gusto nang maghiwalay. Now again, don't get me wrong, I am not oversimplifying this. Marami mga reasons kung bakit ang mga mag-asawa gustong maghiwalay, but we cannot deny the fact that one of the reasons would be, siguro dito na lumalabas yung epekto ng mga casual sex encounters nila before they were married.
Am I making sense? Exactly what the devil wants. Marriage destroyed. Kasi alam ng demonyo na ang marriage gawa ng Diyos. Ang demonyo, lahat ng gawa ng Diyos gusto niyang sirain. And one of those things would be the institution of marriage. So alam niya na kapag kapag nasira ang marriage, marami ang masisira along the way. Kumbaga hitting 5 birds in one stone. Sirain mo yung marriage ng isang mag-asawa, syempre sira ang husband, sira ang wife, masisira yung mga anak, masisira yung mga iba pang tao that surrounds that family. The devil knows. Kaya gusto niya wasakin yung marriage through this technique. Diba? Iko-connect mo yan doon sa casual sex. Could it be that this is also the reason why, in connection to marriage, pataas ang pataas yung mga gustong maghiwalay? Like 2021, ilan ang gustong maghiwalay? 12,605. Noong 2023, another 4,581. Could it be, yung mga taong gustong maghiwalay na yan, isa sa mga reasons, ito na yung epekto ng mga spiritual impurities that they absorb from people na nakaka-casual sex nila before they got married. And not to mention, yung pakikipag-casual sex, no, can also lead to certain negative outcomes such as teenage pregnancy. Na alam naman natin na isa sa mga pinaka-stressful na developmental events na pwedeng pagdaanan ng isang tao. 13 ka pa lang, buntis ka na. 14 ka pa lang, buntis ka na. And not to mention, kapag ikaw na buntis ka, na teenager ka, high-risk pregnancy ka. Mataas yung chance ng mortality ng baby or nung nanay. Exactly what the devil wants. Because the devil is a murderer. Remember that. Gusto niyang sumira, gusto niyang pumatay. O alam niya, kapag yung katawan mo nabuntis ng maaga yan, most likely mamamatay ka. Kaya gusto niya yung mga young people ngayon, as young as 12, 13, 14, nakikipag-sex. Para pag nabuntis sila, high-risk pregnancy sila, mataas yung chance na masisira yung katawan nila. Could it be this is also the reason why kung bakit meron tayong mga sakit ngayon na pataas ng pataas at ang masama dyan, walang gamot. You know what I'm talking about, and we are one of the countries in Southeast Asia na talagang matindi, mabilis ang pagtaas ng sakit na yan. Exactly what the devil wants. Because in all levels, the devil wants us destroyed. Gusto niyang masira yung physical level natin, cognitive level natin, social level, emotional level, spiritual level. Kaya i-combine mo lahat ng pinakita kong mga examples, HIV infection, teenage pregnancy, annulment, mental health crisis. Now it's more making sense. There is a demonic force behind all this because the demon is a murderer. From the very start, he is a murderer. Gusto niyang patayin lahat ng ginawa ng Diyos, especially human beings created in the image of God. And how is he doing this? Babalik tayo dun sa title natin, desensitization of sex. Pushing people to commit sexual sins because the devil knows sexual sins is a very effective way in destroying human beings' psyche. So as I end this lecture, sana lang ma-realize ninyo that there are psychological problems that are demonic in origin. Pag-isipan nyo yan. Meron tayong mga psychological problems or issues. Marami tayong mga negative outcomes that we see every day in the news, in the streets, in radios. Kaya nangyayari yon, merong demonic force behind all this. Kaya nga, ang implication nito is, and I'm gonna end here, it should really change the way we teach and understand psychology. Shout out ulit dyan sa mga psychologists na naniniwala na dapat puro scientific method lang. Kasi kung puro scientific method lang tayo, we are missing a lot. After all, paulit-ulit kong sinasabi, ang psyche hindi kayang maintindihan lang ng science itself because its nature is spiritual. Psyche is spirit. So along the way, we have to be open to spiritual ideas. We have to be open to spiritual influences na nakakaapekto sa psyche, and that includes the evil forces such as the devil. Pero syempre, naiintindihan ko sa mga conferences, sa mga journal articles, allergic ang mga tao sa mga ganyang terms, no? Demon, God, Holy Spirit, yuck.
But given this lecture, I hope you can reconsider, especially yung mga psych majors dyan. I'm sure marami sa inyo, yung mga schools ninyo, ganyan ang brand ng psychology. Very materialistic, just very scientific. I hope this lecture na ipakita sa inyo the other realm of understanding the psychology of a person, wherein i-integrate mo yung spiritual realm. Which leads me to number 2, this should also change the way we do therapy. Karamihan sa mga therapy ngayon na binibigay sa mga taong may psychological problems, again, very much based on science lang. Now, don't get me wrong, okay yun. Pero kulang. Okay yung approach mo, scientific, but it's very inadequate because there are certain treatments, there are certain causes of psychological problems na hindi kayang masolusyonan ng scientific solutions. There are certain psychological problems na kaya lang masolusyonan using spiritual resources, especially resources coming from the author, coming from the creator of the psyche, who is God. Holy Spirit, forgiveness, grace, mercy, prayer, yan. Kaya dapat, kung talagang seryosang therapist ka and you want to make a change, you want to make a positive impact to the life of your patients, clients, i-open mo yung mind mo na i-integrate yung scientific psychology with spiritual psychology para mas maging effective yung mga therapy mo sa mga clients mo. Kasi sa totoo lang, marami tayong mga psychological issues, psychological problems. It's not scientific in origin. Rather, it's very spiritual in nature. Alright? So, yun lang yung maikli nating lecture. Sana nakatulong to sa pagbubukas ng mga spiritual eyes nyo, especially mga psychology majors, into the reality of the spiritual realm influencing the psyche that we are talking about here in psychology. Kung meron kayong mga questions, comments, alam ko naman marami na namang galit sa akin dito. Ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.